So, tingnan natin yung pagkakaiba. So, ito yung nauna. Ito yung pangalawang print ko after na maayos ko itong kulang na kulay dito sa kulay blue. So, ito kasi yung pangalawang pag-ayos ko, ano? Ito nga pala yung aking ginamit na pang-refill dito sa cartridge na ito. Ang tatak po ng pang-refill na nabili ko is LNC. So, ito po ayon sa seller, ito daw po talaga ang laman ay talagang original. At may kasama na rin po siyang 4 na heringgilya. At ang bawat heringgilya po ay may kanya-kanyang kulay. At ang bawat heringgilya is 5 ml lamang. So, bali ang nangyari sa pagre-refill ko is 3 5 ml lamang ng colored ang aking i-inject doon sa aking cartridge. And nag-test ako, yun nga, napakaganda ng resulta ng printing. Parang original at bagong ink ang aking ginamit sa pag-print. Ilalagay ko sa description ng video na ito ang link kung saan namin nabili ang pang-refill na ito na ang tatak ay LNC. Welcome back po muli dito sa ating channel. At ngayon, magre-refill tayo ng ink. So, bali itong cartridge na ito is binili namin sa Shopee. Ito ay empty cartridge na ang binili namin. Kasi pagka bumili tayo ng original na cartridge, talagang mahal. So, libo rin siya ng 1,000 plus. So, ito ay empty cartridge ng aming Canon na IP2770. So, ito yung colored lang yung may problema na. May guhit-guhit na kasi. And dati talaga naka-continuous ink yung aming printer. Yun nga lang, ayoko ng continuous ink kasi kadalasan yung kanyang ink dun sa host is madalas na putol-putol yung supply ng ink. Kung kaya para sa akin, mas maganda pa rin yung in-inject na lang. So ito, tingnan natin itong nabili ko na cartridge sa Shopee. Ayan. Ayan. So ito, ang number niya ay sa 811. So, bali ang gagawin natin dito is i-refill natin ito. So, bali itong empty cartridge na nabili namin is colored. Ito yung 811 ang kanyang tatak, yung number niya. So, una syempre, lalagyan natin ng butas yan para ma-injikan natin ng ink. Ayan. So, yan yung kanyang number, So, meron na rin ako ditong pinakang tawag dito parang bambarina, So, dito, ayan, may sign naman, Dito ang bubutasin natin. So, bubutasin natin yung 3 para dyan natin padadaanin yung ink. So, medyo matigas. Kailangan makisig talaga. Ayan, makunat. So, nabutas na natin yung isa naman. Bali 3 yung bubutasin natin. Ayan. Okay, last. Bali pangatlong butas. Ayan. So, ito at nabutas na natin, So, ngayon, ito yung kulay pula, ito yung dilaw, ito yung asul na kulay. So, pwede nyo rin siyang tusukin lang ng toothpick para malaman nyo kung ano yung kulay or i-search nyo na lang din sa internet kasi meron naman yung kayong makikita na images doon ng pinakang color refill na guide. So, dito pula, dilaw, asul. So, dito muna tayo sa pula. Ayan. So, dito, meron din akong kulay pula. May sign yung aking karayom, na kulay pula. Dito lang ako kukuha sa niya. Papadaan ko lang dito. Ayan. Mas gusto ko talaga yung ganito, yung ini-inject na lang kaysa doon sa, kaysa doon sa continuous ink. Kasi nga, madalas kong napapansin na mayroong putol yung ink. Minsan, kulang yung isang kulay. So, dito, sa taas, dyan yung pula. So, wag nyo rin pag-aawasin nga pala, guys, pag kayo mag-re-refill. Ayan, dahan-dahanin lang natin. So, 5 ml itong aking nakuha pala. Ayan. Ang sunod is yung yellow. So, 5 ml din ang ilalagay ko dito. So, hanggang 5 ml din lang ang aking gagawin. Pero syempre, dahan-dahan, kasi minsan, yung kulay sa ating cartridge is hindi sabayan na talagang nauubos, Minsan, meron pa yung ibang kulay dyan sa 3 na yan. May natitira pa. So, kaya dahan-dahan lang natin, Huwag nating pag-aawasin. Kasi may chance na mapunta yan dun sa kabilang lagayan, So, palpak yung kalalabasan ng kulay.
pagka ganun ang nangyari. Ayan. So, sakto lang din ang 5 ml. Ayan, dito na tayo sa blue. Ayan, 5 ml din ang ating kukunin. So, sa Shopee ko rin nga pala nabili itong ink na ito. Sabi, original daw. Mahal ang pagkabili ko nito. Original daw yung laman na ink nito. So, malalaman natin yan. So, dito naman, sa left side, ito yung kulay blue. So, pag nag-inject kayo, make sure lang na hindi kayo magbabaliktad, magkakamali ng pag-inject ng ink para tama ang kalalabasan ng printing ninyo ng kulay. At syempre, laging dahan-dahan lang, huwag natin bibiglain yung pag-inject ng ink kasi baka umawas. Ayan, so 5 lang din. So, lalagyan din dapat natin ng cover. Ayan, lumalakas ang hangin, baka tumalsik yung aking pang-cover. Ayan. And ibabalik natin yung tawag dito, yung sticker niya. Ayan. So, tingnan natin kung meron na. Ayan. So, ayan, meron na siya. Dilaw, pula, asul. Ayan siya. So, testing din natin ang itakid dito sa printer at mag-print tayo. So, ito, itatakid na natin yung cartridge. Ayan. So, at i-testing natin mag-print. Ayan. So, hintayin lang natin na mag-align siya dito. Ayun, so mag-test na tayo ng pag-print. Ayan, bali ito yung ating ipiprint, para ma-testing natin yung bagong refill lang na ink na empty na nabili namin sa Shopee. So, ito ay colored para ma-testing kagad natin kung okay ba at maganda talaga yung ink, kung original. So, magpiprint tayo. Ayan, yung isang page lang na yan ay page 11. So, yan lang yung ipiprint natin. Ayan, so, lumabas siya na empty, kasi ganyan talaga yan, kasi empty naman na talaga yan, refill ko lang. So, ito. Ayan, tingnan natin kung good ang kanyang printing. So, habang nagpiprint, pakita ko nga pala sa inyo itong unang paglagay ko yung pag-align ko ng cartridge, Yan, yung asul, walang putol yung asul din, So, ito yan ang after ng ma-fix ko, Ayan, buo na siya. So, maganda na yung kulay niya. And ito nga, nagpiprint tayo ng colored ngayon. At yun nga yung ating piniprint, colored, para ma-check natin. So, titingnan natin kung maganda at talagang klaro yung resulta ng printing, Gamit itong na-refill lang na cartridge. So, ayan, mukhang maganda naman yung pagkakaprint ng kulay, So, ikukumpara natin mamaya yan pag natapos dito sa harapan ng screen. So, yan ay naka-normal lang yung printing niya, hindi yan naka-best para matipid sa ink. Ito naman ay sa module lang ng aking anak, Ayan. So, yan, tapos na yung printing. So, tingnan natin, ikumpara natin. So, yung taas, ayan, yung taas na yan, yan. So, yan yung nasa computer. So, ito yung resulta naman sa pag-print. So, maganda na. Lagyan natin ng ilaw para klaro. Ayan. So, yan yung sa papel, yung na-print na. Kung mapapansin natin, parang original din talaga yung ink na nagamit. Ayan. At maganda yung naging output. So, ibabalik natin sa computer para maikumpara natin. Ayan yung sa computer. I-off ko lang yung ilaw. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan siya. So, kuhang-kuha yung kulay. Ayan, Yung sa baba, yung nagtatanim ng palay o naggagapas pa yun. Ayan, tingnan natin. Ayan, klaro. Diba? So, sa pagre-refill ng ink, makakatitibid talaga tayo. So, ito po yung naging resulta ng aking pag-testing ng pag-print, So, ito yung naunang testing ko ng print. So, hindi maganda yung kulay. At kasi ang naging resulta niyan nung aking pag-align ng cartridge is ganito, Kulang kasi yung kulay blue. Ganyan ang print niya. Kaya naging resulta is ito. So, medyo mapula siya. Kulang kasi yung mapula na medyo madilaw. Kasi kulang nga po yung kanyang kulay blue. So, ang ginawa ko,
hinigop ko uli yung ink gamit yung suction. So, kaya ito yung pangalawa kong printing. Ayan, maganda po, no? Talagang original na ang kulay na naging resulta. Ayan. So, tingnan natin yung pagkakaiba. So, ito yung nauna. Ito yung pangalawang print ko after na maayos ko itong kulang na kulay dito sa kulay blue. So, ito kasi yung pangalawang pag-ayos ko, ano? Kaya po ganyan ang kulay niya na parang may itimis na may print po yan sa likod. Ayan, no? So, nagtitipid tayo sa papel. Kaya ganyan. Ang tingnan lang natin is itong kulay blue, yung mapula na yan, yung madilaw. So, nakompleto niya, no? Tsaka yung black. So, ito dito kasi sa una, isa kulang yung kulay blue. So, medyo may barado doon or may hangin siguro doon sa cartridge kaya hindi ganyan. Kaya hindi buo ito. Kaya ang resulta, pagka ganito yung pag-test natin, ano, yung pag-align ng ink, ng nozzle, isa ganyan. Mayroong hindi tama po yung kulay. Kasi nga po, may missing na kulay dito sa tatlong kulay na to. At kapag ganito yung naging pag-testing nyo, no, dito sa sa tatlong kulay nito na color, saka sa black, is ganito po ang kalalabasan ng printing. Talagang original na original. So, makatitipid ka ng pera. Hindi mo na kailangan bumili ng original na cartridge, yung bago, ano, na may laman. Mahal yun eh. 1,000 plus yun, kulang 2,000. Eh, samantalang pwede naman tayong bumili ng mga empty cartridge lang na maraming nagbebenta sa online at yun ay ating i-refill. Ayan. And syempre, dapat maganda rin yung ating ink na gamit, no, yung talagang original din na pang refill.